Nireport ni Eros sa handler niya sa CIB ang tungkol kay Tisoy at sa kakayanan nito na hindi lang simpleng negosyo ng Tatsulok kundi pati na din ang mga malalaking negosyo ng Tatsulok na pabagsakin at pasukin. At nagtataka din sila kung bakit pinupuntirya ngayon ni Tisoy ang eternity at ang order ng boss ni Eros na bago dispatsahin si Tisoy ay alamin muna ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa eternity. Dahil nakita ni Venus si Leah at ang magandang loob siya na ihatid ang bata sa bahay nito, ay nakarating nga si Venus sa bahay ni Tisoy at nakilala niya ang pamilya nito. Laking gulat ni Venus na malaman na ang tunay na pangalan ni Tisoy ay Apollo Adelantar at may pamilya ito. Nakipagkwentuhan pa siya kay Tita Delia upang makapangalap pa ng ibang impormasyon tungkol kay Tisoy. Itinawag ni Tita Delia kay Apollo na nakauwi na ng ligtas si Leah pagkat hinatid nga ito ni Venus sa bahay nila. Dahil sa narinig ay mabilis na umuwi ng bahay si Apollo upang kausapin ng masinsinan si Venus kung ano ang intensyon nito at kung sino ang nag-utos dito na sundan siya. Ngunit ipinagkaila naman ni Venus na sinusundan nga niya si Tisoy at gumawa ng alibay na kung kaya siya napadpad sa lugar nila Apollo ay dahil may kaibigan siyang pinuntahan na may birthday malapit lang doon. Hindi naman naniwala si Apollo sa alibay ni Venus kung kaya't pilit niyang isinasama ito, ngunit nang paalis na sila ay narinig niyang sumigaw ang uncle niya pagkat inatake na pala sa puso ang asawa nitong si Tita Delia at ang dahilan ay ang magic drip na ininject dito sa eternity. Mabilis naman nilang nadala ito sa ospital upang malapatan ng unang lunas at ayon sa doktor ay kinakailangan dumaan sa angioplasty ni Tita Delia kung kaya't nagtaka si Apollo pagkat sinabi naman ng tita niya na hindi itsyonan ng magic drip at ganun din ang pagkakaalam ni Uncle Hector. Inoperahan nga si Tita Delia at nakaligtas naman ito at sising-sisi sa ginawang pagpapa-inject ng eternity magic drip. Tinawagan ni Apollo si Madam Helen dahil nga sa nangyaring atake sa puso ng tita niya at gusto niyang aksyonan agad ni Madam Helen ang pag-iimbestiga sa eternity. Matinding galit ang nararamdaman niya para sa Tatsulok dahil sa mga kasamaang ginagawa nito sa mga tao dahil lamang sa pagkaganit sa pera. Nang matiyak na ligtas na si Tita Delia ay kinausap ni Uncle Hector si Apollo na maaari na itong bumalik sa trabaho niya at kinausap niya ng masinsinan si Apollo na ipaghiganti ang tiyahin nito sa nangyari rito pagkat hindi lamang pera ang ninanakaw ng eternity sa mga tao kundi pati mga buhay ng members nito. Sinabi niyang alam niya na kayang gawin ito ni Apollo at ang lahat ng kasali sa grupong ito ay hiniling niya na patumbahin ni Apollo. Nakita naman ni Nix ang sasakyan ni Hermes kung kaya't hinabol niya ito at sinundan. Nang buksan ni Nix ang likuran ng van ay nakita niya ang mga gamit ni Hermes sa mga laptop at recording devices. At habang tinitingnan niya ang mga laman nito ay nahuli naman siya ni Juno na asawa ni Hermes at naglaban sila at natalo ni Juno si Nix na naging dahilan kung bakit dali-daling pinuntahan ni Eros si Nix pagkat hawak na ito ni Juno at gustong makipagkita sa kanya. Nanaig nga si Juno kay Nix at nakipag-deal si Juno kay Eros upang mapalapit sa katotohanan na nalaman ng asawa niya si Hermes na naging dahilan ng pagkamatay nito. Ngunit sadyang tuso si Eros at sinaktan si Juno. Dinala ni Eros si Juno sa bahay nila ni Nix upang malaman ang nalalaman nito tungkol sa kanya at kung bakit ito sumusunod sa kanila at nang magising si Juno ay nasa bahay na nga siya nila Eros. Chinek naman nila Nix at Eros ang lahat ng gamit ni Hermes ngunit wala silang nakita dito. Pilit na pinipiga ni Nix si Juno kung ano ang nalalaman nito at sinabi ni Eros kay Nix na siya na ang kakausap kay Juno upang makuha ang gusto nila dito. At narinig niya ang lahat ng nalalaman ni Juno base sa mga nagawang investigasyon ni Hermes nung nabubuhay pa. Sinabi ni Eros na wala siyang nalalaman sa pagkamatay ni Hermes ngunit tinawag niyang Agent Eros si Eros na ikinagulat nito ngunit hindi naman umaamin si Eros na totoong CIB agent siya. At sinabi naman ni Juno na alam niyang alagad ng batas si Eros sapagkat narinig niya ang recording na kinausap ni Eros ang boss niya na pinaghihinalaan na siya ng Tatsulok. At upang maniwala siya kay Juno na gusto nito makipag-alyansa sa kanya ay sinabi niyang patunayan ni Juno ang sarili nito na dahilan upang ibigay ni Juno ang original recordings kay Eros ngunit wala palang balak si Eros na makipag-alyansa sa kanya kung kaya't na makuha ni Eros ang files ay pinagtangkaan nito ang buhay ni Juno. Nagawang makatakbo ni Juno sa gubat ngunit na maabutan naman siya ni Eros ay walang awang binaril siya nito.
Aware naman si Athena sa nagiging adverse effect ng magic trip nila at hindi niya nagustuhan na inaabot pa din ng 20% ang tinatamaan nito. Muli ay pinapatawag niya ang lahat ng members at na makapagturok muli upang malaman kung madadagdagan pa ang porsyentong ito. Narinig namang lahat ni Venus ang pinag-usapan ni Tisoy at ng Uncle Hector nito kung kaya't balik na naman siya sa pagsunod-sunod dito, ngunit nahuli na naman siya ni Tisoy at pilit na isinama ito at hinatid pa uwi. Ngunit paraan lamang palayo ni Apollo upang malaman kung kanino magre-report si Venus na nangyari nga pagkat pagka-uwi ni Venus ay umalis na naman ito ng bahay upang puntahan si Eros. Hudyat para kay Tisoy na sundan si Venus at habang nasa daan naman sila ay may mga masasamang loob na nagbabalak na dukutin si Venus na naabutan naman ni Tisoy at nailigtas si Venus sa tangkang pagdukot dito. Takot na takot si Venus na napayakap na lamang kay Tisoy habang angkas siya nito sa motor nito. Dinala siya ni Tisoy sa tabing dagat upang kumalma at mahimasmasan sa traumang naranasan nito. Iyak nang iyak si Venus pagkat hindi siya makapaniwala na may nagbabalak na gumawa ng masama sa kanya at naisip ni Venus na isa marahil sa mga nabudol niya noon at gustong gantihan siya. Nakinig at nagpayo lamang si Apollo kay Venus at ikinuwento dito ang naging samahan nila ng ama nitong si Bungo noon sa loob ng kulungan. Sinabi niya kay Venus na kung hindi dahil kay Bungo ay malamang nilamon na siya ng kasamaan sa loob ng kulungan at nalimutan na niya ang totoong pagkatao niya. At dahil emotional si Venus at nakita niya ang kagandahang loob ni Tisoy gaya ng sinasabi ng ama niya ay inamin na niya rito na totoong may nagutos sa kanya upang manmanan si Tisoy at ito nga ay walang iba kundi si Eros na siyang namumuno sa grupo nila ngayon. Subscribe na mga kachika para laging updated sa susunod pang mga